Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang clutch control, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang nagmamaneho. Isa ito sa pinaka-importanting bagay na kailangan mong malaman at maintindihan at matutunan sa pagdadrive ng manual transmission na sasakyan para maging smooth ang iyong driving experience. So unang-unang kailangan mong matutunan na bago ka pa matuto ng clutch control, kailangan komportable ka sa iyong inuupuan. So i-adjust mo ng tama yung iyong pagkakaupo para maabot mo ng maayos yung iyong clutch pedal. Kasama na rin yung iba pang pedals na iyong sasakyan, accelerator pedal and brake pedal. Kailangan properly adjusted ka sa iyong inuupuan. Okay, yung distansya ng iyong upuan sa dashboard at sa iyong mga pedals at pati na rin yung iyong sandalan. I-adjust mo ng mabuti yan para maabot mo ng mabuti yung iyong clutch pedal na hindi naman mabibend, overbend yung iyong binte at ang iyong tuhod at hindi rin naman ma-overextend. Yung tamang-tamang bend lang at dapat yung dulo ng iyong sapatos or ng iyong paa, yan, yung bandang mga daliri, yan ang umaabot sa iyong clutch pedal. Okay, at naaabot mo yan ng tama, clutch all the way down, clutch bite point and clutch all the way up. Okay, tandaan na kapag na-reach mo ng tama yung iyong clutch pedal ay magkakaroon ka ng smooth driving experience dahil marirelease mo ng tama sa clutch biting point yung iyong clutch at hindi ma-overstress or hindi ma-overstretch at hindi sasakit masyado yung iyong binti at ang iyong tuhod kahit mahaba pa ang duration ng iyong pagmamaneho. So tandaan na meron na tayong mga video na ipinaliwanag sa inyo na ang sasakyan na merong ECU or engine control unit ay possible po nating mapaandar from standstill na clutch bite point lamang po yung ginagamit. Pero may mga sasakyan po rin po kasi sa panahon ngayon na wala pa rin pong ECU kaya kailangan po natin yung suportahan ng gas para umandar. Sa bandang huli ng video na ito may mga ibabahagi ako sa inyong practices and exercises na pwede ninyong gawin upang ma-master ninyo ang clutch control, mga ka-fixit. Okay? Tapakan natin yung ating brake pedal. Nasa patag na kalsada nga po pala tayo ngayon, ka-fixit. No, pag mag-aaral ka ng clutch control, dun ka muna sa patag na kalsada. Very important. Brake pedal, disengage natin yung ating handbrake. Clutch all the way down. First gear, mga ka-fixit. At para mapatunayan ko sa iyo na sa patag na kalsada tayo, bibitawan ko yung aking brake pedal at hindi man lamang umaandar yung ating sasakyan. Okay? So para umarangkada yung ating sasakyan at malaman natin yung clutch bite point ng ating clutch, iaangat ko unti-unti yan kasama yung aking buong paa. Tingnan mo, nakatapak yung dulo ng aking sapatos sa aking clutch pedal. Iaangat ko yan kasama yung aking buong paa. Dahan-dahan, dahan-dahan hanggang sa manginig. Ayan, nanginginig na po yung ating makina kasama yung buong sasakyan. Nararamdaman ko yan at nasa clutch bite point na po tayo. At kung makikita mo, umaandar pa unti-unti yung ating sasakyan. Okay? So, pwede rin naman ka-fixit kung hindi mo maramdaman yung panginginig ng iyong makina at ng iyong sasakyan sa pagkakataon na yon, subukan mo ito. So, i-engage ko yung ating handbrake. Okay? Clutch all the way down. Pwede kong bitawan yung aking brake pedal kasi naka-handbrake naman po tayo. So clutch all the way down, first gear. Ilalagay ko sa clutch bite point yung ating clutch kasama yung aking buong paa. Dahan-dahan, dahan-dahan. At mararamdaman mo unti-unti nanginginig, nagbabibrate yung ating makina kasama yung buong sasakyan. Ayan. So kaya po nanginginig yan, mga ka-fixit, kasi naka-engage na po yung ating transmission sa first gear at gusto na pong umarangkada ng ating sasakyan dahil nasa clutch bite point na po tayo. So yun yung parang umaangat po yung harapan ng ating sasakyan unti-unti at bumababa naman yung likuran. At mararamdaman mo rin yung panginginig at vibration sa sasakyan, particularly lalong-lalo na sa ating manibela at sa ating clutch pedal. Makikita mo din itong mga camera at saka yung aking cellphone nagbabibrate yan kapag nasa clutch bite point na po tayo. Kagaya nito. Ayan. Ayan, nanginginig at makikita mo dito nagbabibrate din yan. Okay? So hindi pa makaarangkada yung ating sasakyan at mas matindi yung panginginig niya dahil nahihirapan nga siyang umarangkada dahil naka-engage po yung ating handbrake. O pwede rin naman, mga ka-fixit, na brake pedal, disengage natin yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear. At habang nag-apply ako ng brake pedal, i-release ko sa clutch bite point yung ating clutch. Ayan, at nararamdaman ko nagbabibrate na. Ayan, dahil nasa clutch bite point na po tayo at gusto nang umarangkada ng ating sasakyan. Okay? So given na nararamdaman mo na yung clutch bite point ng iyong sasakyan, tandaan nga pala, mga ka-fixit, na magkakaiba-iba ang clutch bite point ng bawat sasakyan, lalo-lalo na kung luma yung gamit mo sa sasakyan kasi minsan na-adjust na yan. So minsan yung bite point dumarating yan sa ano pa lang, sa pag-angat mo pa lang ng kaunti ng iyong clutch pedal, mararamdaman mo na yung bite point. Minsan naman sa gitna, itong sasakyan na to nasa gitna yung bite point nito, properly adjusted ito. Pag minsan naman sobrang taas na, halos i-release mo na all the way up yung iyong clutch, dun mo pa lamang mararamdaman yung bite point. So depende po sa sasakyan actually. Pero kung properly adjusted yan, usually nasa gitna, no? Nasa gitna ng clutch all the way down at nasa gitna ng clutch all the way up yung bite point ng iyong sasakyan. Okay, mga ka-fixit? So gawin natin yung pagpaparangkada na ng ating sasakyan. So clutch all the way down, first gear, bibitawan ko yung ating brake pedal at ilalagay ko sa clutch bite point yung ating clutch. Ayan, mararamdaman mo, kita mo nagbabibrate na. At unti-unti nang umaarangkada yung ating sasakyan. Ayan, at bibitawan ko na yan, clutch all the way up kapag ang takbo ng ating sasakyan ay nasa 8 to 10 kilometers per hour na dahil hindi na tayo mamamatay ng makina at this point. Okay? So ulitin natin yan, mga ka-fixit. Nakalimutan ko yun yung ating RPM recorder.
Okay, so ayan, clutch all the way down, first gear. Bibitawan ko na yung ating brake pedal, or pwede rin naman na naka-brake pedal pa rin tayo, lalagyan natin sa clutch bite point yung ating clutch at bibitawan ko yung ating brake pedal. Ayan, kita mo umarangkada na yung ating sasakyan. At pag ang takbo ng ating sasakyan is around 8 to 10 kilometers per hour na, ika-clutch all the way up ko na dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina at this point. Okay? Yan. So ngayon na umarangkada na ating sasakyan sa clutch bite point pa lamang, pwede na ako mag-add ng gas. Yan, kaunti lang. Gradual lang para umandar yung ating sasakyan smoothly, mga ka-fixit. Yan, okay? So ngayon na alam mo na yung clutch bite point ng iyong sasakyan, tandaan mo yan at practicein mo yan para maging muscle memory yan ng iyong katawan. At sa susunod na gagawin mo siya, hindi mo na masyadong iisipin kung magagagalaw na kusa yung iyong katawan base sa muscle memory na iyong nag-gain sa iyong pagpapractice. Kaya very important yung pagpapractice, mga ka-fixit. Okay? Yung clutch all the way down, clutch bite point, and clutch all the way up. Palagi mong gagawin yan sa buong duration ng iyong pagmamaneho, kaya kailangan practicein mo yan. Actually, kaya nag-i-struggle karamihan ng ating mga drivers sa pagmamaneho ng manual transmission na sasakyan, minsan dahil not properly adjusted sila sa kanilang inuupuan. So doon pa lamang kapag mali na yung adjustment ng iyong inuupuan, mabilis mapapagod at mabilis mangangawit yung tuhod at ang iyong binte sa pag-operate ng clutch pedal kasi sinasabi nilang nakakapagod. Pero pag alam mo yung mga techniques and alam mo yung standard sa SOP, standard operating procedure ng clutch pedal, hindi ka agad mapapagod at hindi ka mananawa sa pagmamaneho ng manual transmission ng sasakyan. Okay, mga ka-fixit? So ito nga pala tip din, kapag ginagamit mo yung dulo ng iyong sapatos, ayan, sa pag-operate ng clutch pedal, makakatulong din na kapag nire-release mo na yung iyong clutch to the bite point, iangat mo unti-unti kasama yung buong paa mo. Pero pag nahuli mo na yung clutch bite point, ilalapat ko na yung likuran ng aking sapatos sa mating ng sasakyan at i-release ko na lamang yun paunti-unti. Ganon, mga ka-fixit. Okay? Hanggang sa kapag 8 to 10 kilometers na yung takbo ng ating sasakyan, pwede ko na pakawalan yung clutch all the way up. Ilalagay ko na dito sa resting position yung ating paa. So importante din yan para hindi mangawit kaagad yung ating kaliwang paa. Meron na rin akong mga ginawang exercises kung paano hindi agad mangawit yung iyong paa sa pag-operate ng clutch pedal habang ikaw ay nagmamaneho. At maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay? So kapag na-practice mo na yan, yung clutch control sa patag na kalsada, gawin mo naman yan sa mga paakyat na kalsada. Okay, mga ka-fixit? So ito, pag lumiko tayo dyan, paakyat na yan. So gawin natin yan, mga ka-fixit. Ang gagawin ko naman na pagpaparangkada ngayon, mga ka-fixit, is yung gagamit tayo ng gas. Okay, so gas then clutch method tayo ngayon, mga ka-fixit, kasi yung ibang sasakyan wala naman pong ECU, kaya hindi po posible yung parangkada, yung gamit lamang po yung clutch pedal or gamit yung clutch bite point ng ating sasakyan. Okay, so brake pedal tayo, disengage natin yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear. Magbibigay ako ng gas up to 1000 RPM, then clutch to the bite point para umarangkada yung ating sasakyan. Ayan, yung pagbibigay po natin ng gas bago pa po yung clutch bite point, pinapakapal po natin yung clutch biting point para hindi po tayo mamatayan ng makina sa pagpaparangkada. Okay, ayan, so nandito na tayo sa paakyat na kalsada, mga ka-fixit. Ayan, paakyat to. Hindi naman masyadong incline pero paakyat po ito. So kung magpapractice kayo sa uphill na kalsada, wag naman doon sa sobrang inclined. Yung medyo tama lang. Umpisahan niyo sa mababa bago kayo umakyat ng mas mataas. Okay? So makakatulong 'yon sa iyong pagmamaneho kasi lahat naman po tayo nagsisimula sa mas madali muna bago doon sa mas mahirap. Okay? Kasi pag nagsimula ka sa mas mahirap, mas mahihirapan ka. Okay, mga ka-fixit? Okay, so kung parangkada na tayo dito sa uphill na kalsada na ito, so ang magiging pagbabago lamang, brake pedal muna tayo, disengage natin ating handbrake para hindi umatras yung ating sasakyan, clutch all the way down, first gear. Ayan. So pwede natin gawin clutch then gas method. So ilalagay ko yung ating clutch pedal sa bite point. Ayan, nanginginig na yung ating sasakyan. Bibitawan ko yung ating brake pedal. Hindi na aatras yung ating sasakyan. Ayan, hindi na siya umaatras, pero umaabante na nga siya kung tutuusin. Magbibigay ako ng gas para umarangkada na yung ating sasakyan. At kapag natakbo ng ating sasakyan is 8 to 10 kilometers per hour na, bibitawan ko na yung ating clutch all the way up. Ayan, go over the humps. Ayan, mga ka-fixit. So ulitin natin yan, mga ka-fixit, ha. Brake pedal, clutch all the way down, first gear. Lalagay ko sa clutch bite point yung ating clutch. Ayan, nasa clutch bite point na tayo. Bibitawan ko yung ating brake pedal at hindi na aatras yung ating sasakyan. Ayan. Bibigyan ako ng gas. Arangkada natin sa sasakyan 8 to 10 kilometers per hour, clutch all the way up. Hindi natin mamamatay ng makina at this point. Kakaliwa ako dito. Ayan. Okay, very good, mga ka-fixit. So sa pagkakataon na yun, nakapagparangkada tayo ng ating sasakyan sa uphill na kalsada gamit yung clutch then gas method, mga ka-fixit. So kaya hindi na umaatras yung ating sasakyan pag kinlutch bite point mo na, kasi yung balance ng ating sasakyan at naka-engage na kasi yung ating friction disc, no? Kaya napipigilan niya yung ating sasakyan sa pag-atras. Kumbaga yung balance on the force na gusto na niyang umarangkada at yung gravitational pull pababa,
is balanse na mga ka-fixit, kaya hindi na umaatras yung ating sasakyan. Kaya ang kailangan na lamang natin gawin sa pagkakataon na yun is mag-add ng gas para umarangkada yung ating sasakyan. Okay mga ka-fixit, pwede rin naman yung gas then clutch method, pero advanced method na yun ang pagmamaneho mga ka-fixit. At sa ngayon na nagtatry ka pa lamang magmaneho at nag-aaral ka pa lamang magmaneho, yun na lamang yung gawin mo, yung unang method, yung clutch bite point then gas method mga ka-fixit. Okay, pwede rin naman na gagawin mo yung using the handbrake. While using the handbrake, no, itinuro ko na rin yan on another video. Mas madali yung paraan na yun para doon sa mga nag-aaral pa lamang magmaneho para sa uphill na kalsada. So kung hindi mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper portion ng video na ito, sa description below, para mapanood mo. Okay mga ka-fixit? So ano ba yung mga exercises na pwede natin gawin para mas matutunan natin yung clutch control? Maghanap kayo ng humps. Huwag naman yung sobrang umbok na humps or yung sobrang liit na humps. Yung humps na standard, yung tamang-tama lang, kagaya na lamang ng humps na to. Maganda yung mga humps sa mga ganitong klase ng subdivision kasi usually standard. Okay? Yan, magandang klase ng humps. So maghanap kayo ng humps sa patag na kalsada muna, at dyan nyo itry yung clutch control. So una, magmamaneho muna tayo dyan sa humps na yan, paabante. Ayan, kita mo kung paano kayo na-operate yung clutch. At paatras din mga ka-fixit. So gagawin mo yan multiple times para mas matutunan mo yung clutch control na sinasabi ko. Ayan. Okay? Pag nasanay ka na sa ganyan, yung pagmamaneho sa humps ng dire-diretso, paabante tsaka patras, gawin mo naman yung ihihinto mo yung gulong bago pa yung humps. Ayan. Tapos saka ka magparangkada over the humps. Ayan. Ayan, nakita mo kung paano ko ino-operate yung clutch. Iba pa natin mga pedal. Ayan. Ayan, pinapahinto ko yung sasakyan bago pa yung humps, yung gulong pag umabot na doon sa humps. Ganoon din sa paatras. Ayan, kapag na-touch na nung gulong yung humps, ayan, tsaka ko paparangkadahin paatras. Ganoon din yung gulong sa unahan. Pag na-touch na niya yung humps, ayan, tsaka ko siya paparangkadahin paatras. Ayan, mga ka-fixit, di ba? Very smooth yung operation natin ng ating sasakyan sa pagkakataon na yun mga ka-fixit. Okay? Very nice mga ka-fixit. So kapag yung exercise na yan, na-master mo na, yan, malaking tulong yan para ma-master mo yung clutch control. Ayan. Kasi pag na-master mo yung clutch control, malaking bahagi yan yung pagmamaneho para hindi ka mahirapan at ma-enjoy mo yung pagmamaneho ng manual transmission na sasakyan. Dahil basically, pag hindi mo na-manage yung clutch control or hindi mo na-master yung clutch control sa yung pagmamaneho, para bang nagbabasa ka na pero hindi mo pa alam yung alphabet. Parang ganun mga ka-fixit. So dapat unahin mo masterin yung clutch control mga ka-fixit sa yung pagmamaneho ng manual transmission ng sasakyan. And to end this video, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ko sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Meron na rin po tayong mga video shorts ngayon mga ka-fixit sa YouTube. Please watch those video na rin mga ka-fixit. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli! Paalam!